Dahil sa gabal umano, pinaalis ng mga otoridad ang mga paninda sa isang bangketa sa Pasig City. Sineta rin ang nagtayo ng permanenteng istruktura sa sidewalk. At nakatutok sina Ivan Mayrina at Mark Salazar. Tapos na raw ang pakiusapan sa mga obstruction sa bangketa ng Barangay Rosario, Pasig. Matagal na raw sinabihan ang mga nagtitinda ng isda at gulay sa mga lakaransanan ng pedestrian sa talipapang ito. Nagbigay pa ako ng several notices dyan, I think 2023. Pero nitong October, November, hinayaan ko lamang po kasi nga po, syempre, Christmas season. Diba? Gusto nilang kumita, pinagbigyan namin. Pero sabi ko sana by January, pakiclear po unti-unti. Actually po, bumalik ako, March na. Nagpunta pa uli ako ng February, first week ng February. Nagtatayo sila ng ganyan. Sabi ko, itigil, hindi po tumigil. Malis mo, alisin mo yan. Diyan gitna yan, daanan, ang sikip-sikip. Nakita mo, kunin mo yung mga paninda lahat dyan, gibahin mo yan. Sige, takbo, lahat kayo. Sinampulan din ng Pasig Traffic and Parking Management Office ang mga pasaway na nagtayo ng permanenteng istruktura sa bangketa. Nagpakita ng permit sa atin sa City Hall yan. O okay yun, may permit. Pero hindi ganyan. Ang pinakita ng permit, ayan, yung meron pa talagang sakop ng building. Pero ito, kung mapapansin mo, bagong gawa eh. Alam nilang walkway eh. Sa kalapit na Alfonso Avenue sa Barangay Rosario, Pasig pa rin, nasaktuhan naman ang merienda time ng mga delivery rider at taxi sa roadside. Yung talaga po, mali po kami. Aparade. Tanggapin na lang natin. Matagal na rin palang sinita ang mga tindero ng merienda. Halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, pinupuntahan to ng tao ko, inaabisuhan kayo. Kausapin nyo itong nagpapagawa doon kayo sa loob, yung hindi kayo nasa bangketa. Inaasahan na daw ng MMDA at Pasig LGU na babalik lang din ang mga vendor pag alis nila, gaya ng dati. Pero babalik din daw ang clearing operations. Malinaw naman ang signage na ito, nagsasabing no parking, no terminal in this area. Pero ang reklamo ng mismong lokal na pamahalaan, hindi nila masaway itong mga nagte-terminal na mga jeep. At ito, meron pang nagte-terminal dito na ride-hailing service. Kaya ito ang pinuntirya ng MMDA. Bukod sa mga jeep na dito raw nagte-terminal, nasampulan sa di kalayuan ay tira yung kiosk na ito ng isang ride-hailing app na nakaharang sa sidewalk. Sa di kalayuan pagkanan ng C5 mula sa Kalayaan, malinaw din ang signage. Sakayan at babaan lang, bawal pumarada. Pero ang lagay, naging parking ito ng mga nanananghalian sa magkatabing karinderya. Nabigla ako, sir eh. Bakit? Kumakain ako. Senior na ako. Gutom na ako nung oras na. Iniwanan ko na nga lang yung pagkain ko, sir eh. Wala talaga silang mga budhe, mga MMDA. Sometimes the law is harsh, but it is the way para matuto po tayo. Tumawid ang MMDA sa kabilang lane ng C5 sa service road sakop ng East Rembo northbound. Hilera rin ang mga nakaparadang driver na kumakain ng tanghalian ng mga natiketan. At mismo mga enforcer, nagulat ang makitang naroon na naman ang driver na nauna ng natiketan. Kapag minamalas ka nga naman. Kumakain ako doon. Pag nagugutom pa ako, kumain uli ako dito. Kasi nagugutom nga po ako, di ko naman natapos pagkain doon. Ayan, nadalawahon. Wala. Kung gano'n ang batas, walang magagawa. Yan na po talaga kasi naka-illegal park po din siya dito, kaya pasensya na rin, sir, ha? Sa kabuuan, may 11 nahatak na sasakyan at 64 ang natiketan. Muling paalala ng MMDA, bawal pumarada at bawal magnegosyo sa bangketa. At handa raw silang makipagkulitan at balik-balikan ang lugar ng mga pasaway. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.